Magandang araw sa ating lahat. Ito ang ating learning activity sheet na ikalawang markahan sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Okay, ngayon, ginawa ko na lang siyang recorded or video lesson kasi sa napapansin ko, iilan na lang halos ang umattend sa Gmeet natin na hindi ko malaman kung ano ang dahilan kung bakit iilan na lang. Okay? Maaaring yung iba walang pan-load, mahina ang internet, or maaga nang nagbakasyon. Pero sa ngayon, ginawa ko siyang recorded para anytime na may internet connection na kayo, ay meron kayong pwedeng i-access. Okay? So ngayon, ito po ang ating ikalawang markahan. Ano ba ang layunin ng module na ito? Okay? At ano ba ang binibigyang pansin ng module na ito? Okay? Ito ang paglinang ng ating 5C. Ano ba ang 5C na kasanayan? Communication, collaboration, creativity, critical thinking, and character building. Okay? Sa mga module na ito o sa mga aralin na ito, ating malilinang ang ating 5C. Okay? Ating po sisimulan ang ating aralin sa aralin ito. Ano ba ang konsepto ng pananaliksik? Gaya ng ating napag-aralan noong GMeet, ay sa GMeet noon, ang konsepto ng pananaliksik ay tayo ay nananaliksik kapag tayo ay may tanong na gustong hanapan ng sagot. Okay? Tayo ay nananaliksik upang magkaroon tayo ng pagsisiyasat sa ilang larangan na gusto natin mapagbigyan katwiran o mapagbigyan ng sagot. Saan nga ba hango ang matandang salitang Paranses na okay or saan nga ba hango ang research? Okay? Ayon sa matandang salitang Pranses, ang research ay research eh. Okay? Ang ibig sabihin na naman noon sa English ay to seek and to search again. Okay po? Ngayon, ano ba ang kabutihang dulot ng pananaliksik? Bakit ba hanggang ngayon English and Filipino merong research? Okay? Ano ba ang kabutihang dulot ng pananaliksik? Number 1, nadagdagan at lumalawak ang kaisipan. 2, lumalawak ang karanasan. At 3, nalilinang ang tiwala sa sarili. Okay, nadadagdagan at lumalawak ang kaisipan natin dahil kapag meron tayong paksa, yun yung gusto nating hanapan ng sagot. Yun ang gusto nating hanapan ng mga maraming impormasyon. Kaya nadadagdagan at lumalawak ang kaisipan natin. Okay, for example, ang inyong topic or ang inyong paksa about procrastination. Lalawak ang inyong kaisipan dahil nadadagdagan kayo ng mga datos o mayroon kayo mahahanap ng mga impormasyon na konektado sa procrastination. Hindi lang kayo nalilimitahan sa topic ninyo. Ang nangyayari sa inyo, lumalawak ang kaisipan dahil nagkakaroon kayo ng sapat na kaalaman tungkol pa sa inyong topic o paksa. Okay? Number 2, lumalawak ang karanasan. Ano ba ang karanasan? Bilang researcher, bilang mananaliksik, lumalawak ang karanasan ng isang researcher sa paghahanap ng mga datos, sa paghahanap ng mga aralin, sa paghahanap ng mga impormasyon, o dito natatagpuan yung mga nilalagay natin sa RRL and RRS. Okay, dahil naghahanap ka ng datos, hindi ka lang naghahanap sa libro, sa library lang. Pwede kang maghanap sa internet, Google Scholar, pwede kang maghanap sa libro, diksyonaryo, at marami pang iba. Newspaper, di ba? Hindi kayo nanilimitahan lang sa isang kukuhanan o sa isang source lang. Okay? Kaya lumalawak din ang inyong karanasan. Number 3, naliliwin ng antiwala sa sarili. Hindi dapat kayo nagsimula ng isang research or paksa kung wala kayong tiwala sa sarili ninyo. Dapat magkaroon kayo ng tiwala sa sarili ninyo na yung paksa na inyong gustong saliksikin ay makukuhanan nyo ng sagot o ng mga impormasyon na konektado doon. Ibig sabihin, may tiwala kayo sa sarili ninyo na magtatagumpay yung research ninyo. Okay? Bilang isang researcher, nagmumula sa inyo. Nagmumula sa tiwala sa sarili. Dahil hindi kayo makakagawa ng from chapter 1 to 5 o ng isang
research o isa-isang paksa na wala kayong tiwala sa sarili ninyo. Dahil hindi nyo matatapos yan. Okay po? Kaya tayo, meron din po magandang dulot ang pananaliksik. Ano ba ang tungkulin at responsibilidad ng pananaliksik? Number 1, ito ay sumasagot sa mga katanungan para patunayan din sa sarili ang inyong pag-aakala o pananaw. Okay? Siyempre, sa inyong paksa, hindi dapat masasagot nyo lang, ay, ang procrastination ay nakatutulong sa pag-aaral. Ay, ang procrastination ay hindi makatutulong sa pag-aaral. Paano nyo nasabi? Okay? Siyempre, dito sa responsibilidad at tungkulin nyo maghanap ng sagot sa tanong. Tungkulin nyo rin na mapatunayan kung ano ba yung pananaw ninyo. Kung ang pananaw ninyo ang procrastination ay hindi nakatutulong, o ano yung mga datos, ano yung mga impormasyon na pwedeng konektado doon. Okay po? And next, meron din po tayong paggalang sa mga datos na nakakalap natin o nakukuha natin. Ito po yung may intellectual property rights, di ba? Ano ginagawa natin pag tayo ay nakakakuha ng mga datos na nagmula sa iba? Ginagawa natin, binibigyan natin siya ng credits. Bakit ba natin binibigyan ng credits? Para malaman na hindi mula sa inyo. Nagmula pala yon sa ibang author o nagmula sa ibang manunulat o ibang libro. Okay po? And also, dito lalo-lalo na may mahalagang kredibilidad ng isang mananaliksik. Ang pagiging orihinal sa ginawang papel pananaliksik na magtatagta ng kusayan sa pagtuklas. Siyempre, hindi naman dapat copy-paste lang ang gawa ninyo. Dapat may sapat kayong datos, dapat gawa po ninyo sarili ninyong gawa. Ibig sabihin, hindi kinapipaste lang sa ibang akda. Iyon ay sinaghirapan po ninyo. Okay? Ano ba ang plagiarism? Ito po, ano po ba ang plagiarism? Ito po ay nanggaling sa salitang Latin na plagiaris. Mula sa salitang Latin na plagiarist na ang ibig sabihin ay kidnapper. Tignan niyo, kidnapper pala ang ibig sabihin ng plagiarist. And ayon sa diksyonaryo, ito ay isang paraan ng pagnanakaw. Bakit naman nagnanakaw, ma'am? Kasi kayo ay kumukuha at gumagamit ng ideya ng iba. Okay, na hindi nyo man lang nilagyan kung kanino nyo yun kinuha. Ibig sabihin, inangkin ninyo. Kaya ito ay pagnanakaw dahil kinukuha nyo yung ideya at impormasyon na nagmula sa ibang akda. Okay? Meron din po tayong iba't ibang anyo ng plagiarism. Ano ba ang anyo ng plagiarism? Number 1, minimalistic plagiarism. Ito ay kumuha ka ng mga ideya o konsepto na nabasa mo o nakuha mo sa ibang source at ito ay ginamit mo nang pinaraphrase mo lang. Ibig sabihin, iniba mo yung salita. Minimalistic plagiarism. Kinuha mo pa rin yung ideya ng iba, binago nyo lang yung salita. Okay, dito, binago nyo nga, pero hindi nyo nilagay kung kanino nagmula. Ibig sabihin, iniba nyo man yung mga salita, iniba nyo man yung structure ng sentence, pangungusap, pero ideya pa rin yun ng iba. Ito po ay tinatawag na minimalistic plagiarism. Kumuha kayo ng konsepto ng iba, pinaraphrase nyo lang, and ginawa nyo ng sarili nyong salita. Ito po ay tinatawag na minimalistic plagiarism. Meron po tayong tinatawag na full plagiarism. Ano po ba ang full plagiarism? Sa full plagiarism, kinuha nyo ng buo, parehong-pareho mula sa inyong pinag-unan. Lahat pati salita, parirala, talata ay gayang-gaya. Wala kayong binago. Yun po ang tinatawag na full plagiarism. Pag naman sinabing partial plagiarism, may partial o ibig sabihin, kinukumuha kayo ng mga ideya or impormasyon mula sa dalawa o mahigit pa. Okay? At ginawa nyo, pinag-combine ninyo yun o nagkaroon kayo ng kombinasyon from author 1, author 2, author 3, example, about procrastination. Lahat ng about procrastination na sinabi ni author 1, ni author 2, ni author 3, ang ginawa ninyo, ni-rephrase nyo lang o binago nyo ilang salita at pinagsama-sama po ninyo. Ibig kong sabihin na, yun po ang partial plagiarism.
pag naman po sinabing source citation, ito ay tumutukoy sa uri ng plagiarism kung saan maaaring binigay ang pangalan ng may akda o pinagkunan pero hindi madaling mahanap. Okay? O hindi sapat yung impormasyon na binigay. Maaaring nilagay nyo nga Vismonte 20, ayon kay Vismonte 2020. Yun nga lang, hindi naman mahanap. Hindi naman alam kung saan akda yun kinuha. Hindi naman alam kung saan libro yung kinuha. Hindi alam kung yun ba ay nagmula sa internet, yun ba ay nagmula sa libro, saan ba nagmula. Yun yung sinasawag nating source citation. Okay? O kaya naman, mali ang binibigay na pinanggalingan ng impormasyon o pinagsasama ang ilang sariling sinulat sa akda ng iba. Ibig sabihin, hinaluan nyo siya ng galing sa iba, tapos, nagiging mali ang citation. Okay? Ang isang ghostwriter ang matatawag na isang ganap na plagiarist dahil gawain nila ang sumulat ng mga sulatin na ginawa ng iba at inaako na parang sila ang gumawa. Yun yung sinasabi natin, ghostwriter. Or yun yung plagiarist. Ibig sabihin, inaangkin nila. Kahit hindi sila yung may-ari. Meron naman tayong sinatawag na self-plagiarism. Ito ay isang uri ng plagiarism kung saan inilathala mo ang isang material na nalathala na pero sa ibang medium. Maaring sa iyong ginawang artikulo, libro at iba pa ay may katulad o sadyang ginaya at hindi mo tinukoy kung saan mo ito nakuha o ginaya. Ito ay kilala din bilang recycling fraud. Ibig sabihin self-plagiarism. Maaring ginawa mo libro ay kinuhanan mo yung ginawa mo ng libro at nilagay mo yun sa research mo. Ngayon, dapat inilagay mo pa rin kung saan mo yun kinuha. Kasi baka naman sa isip mo, ako na nga pumagawa ng libro na yun eh. No, dapat pati yung libro na pinagkuhanan mo ay ilalagay mo kahit iyon ay gawa mo o gawa ng iba. Lahat po iyon ay nakalathala. Ito naman po ang intellectual property law. Okay? Ito ay batas kung saan ang mga naimbentong mga manunulat ay binibigyan ng exclusive property rights o sila ang kinikilalang nagmay-ari ng kanilang gawa. Dahil sa exclusive property rights na ito, hindi natin basta-basta magagamit o makikita ang bagay na kanyang ginawa o naimbento hanggang hindi niya ito pinapayagan. Okay? Ang lehislatura ng Pilipinas bilang Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines, ilan sa uri ng intellectual property rights ay copyrights, trademarks, patents, industrial design rights, and trade secrets. Okay, dito sa intellectual property law, okay, gaya ng sinabi ko, meron po tayong batas na binibigyan po ng importansya yung ating mga author. Ibig sabihin, hindi natin basta-basta pwedeng makuha yung mga akda nila. Okay, gaya ng naging halimbawa ko nung nakaraan, 'di ba, nung kami ay kolehiyo or senior high, kami pa ay nagpapaalam kung gagamitin namin yung akda nila. Kasi hindi po siya na-access din. Okay, meron po kasing iba na naka-lock. Ibig sabihin, hindi mo makikita. Abstract lang yung inyong makikita. Di ba, meron ganun sa Google Scholar na napakahirap buksan, may mga password, code pa, or Gmail pa, para mabuksan mo. Di ba? So, dito, meron kasi mga may akda na talaga sinesecure nila yung kanilang mga studies o kaya kanilang mga akda. Okay? Gaya ng sinabi ko po, meron po tayong intellectual property law. Ano ba ang etika ng pananaliksik? Okay? Sa pagsasabatas ng intellectual property rights, kailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga probisyong nito upang makaiwas sa anumang kasong sibil at kriminal na maaaring kahantungan ng isang mananaliksik. Okay, gaya ng sinabi ko noong nakaraan, meron po tayong sinusunod ng mga etika or ethical dapat tayo. Okay, number 1, paggalang sa karapatan ng iba. Number 2, pagtingin sa lahat ng mga datos bilang confidential. Number 3, pagiging matapat sa bawat pahayag. At 4, pagiging objektibo at walang kinikilingan. Okay po?
Dapat tayo ay may sapat na credits sa kinukuhanan natin ng datos. Dapat lahat ng ating nakukuhang mga datos mula sa ating mga respondents ay imanatiling confidential at iyon po ay secured sa inyo bilang mananaliksik. Number 3, dapat din po ay tayo ay tapat sa bawat pahayag. Okay? Dapat po lahat ng ating kinukuha, kung alam naman natin hindi nanggagaling sa atin. And also, dapat din po wala tayong kinikilingan. Ibig sabihin, hindi tayo ay, sa isip ninyo, ang procrastination ay nakatutulong, pero base sa mga studies na nakukuha ninyo, base sa mga response na nakukuha po ninyo ay hindi. Ibig sabihin, yun po ang inyo bibigyang pansin. And wala tayong kinikilingan dahil sa mga respondents na, oh, ito favorite ko kasi to kaya ganyan. No, dapat pantay-pantay po lahat. Okay po? So, yun po yung araling 7 ng ating pananaliksik na alam ko ito po ay na-discuss na natin nung Google Meet. Okay po? Ngayon, puputulin ko dito para magkaroon tayo ng pangalawang recorded video sa Aralin 8. Maraming salamat.